Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po muli sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang update po ng ating Vice President, lalo po sa kalagayan po nila doon sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. At pakinggan po natin ang update po sa atin po ng Vice President sa kalagayan po ng dating Pangulong Duterte at syempre po sa sitwasyon po nila doon mga kababayan. Pakinggan po natin ang ating Vice President at komentuhan po natin mga kababayan. Kuha lang po ako ng reaction ninyo kasi di ba last Saturday po or nung last time po na nakita namin kayo, nakasama niyo si Miss Kitty, nabanggit po ninyo na nagpapasalamat po kayo kay President Marcos, Bongbong Marcos po. Dun sa dito po na para nagkaroon po kayo ng renewed relationship with your father. And ang sabi po ng palasyo ay ang nirelay po ni Yusek Castro na glad I could help. Yun daw po ang comment ni President Marcos dun sa inyong sinabi. Ano pong reaction ninyo dun, ma'am? I think the sarcasm is lost on him. Hindi niya siguro ako naiintindihan. Ano pong ibig sabihin ninyo, ma'am, doon? Saan? Sandali lang po. I-play ko po ulit. Ma'am, doon. Saan? Doon po sa hindi niya kayo naiintindihan, ma'am. Hindi niya siguro naiintindihan na ang duty and obligation niya ay para sa bayan, hindi para ayusin ang mga problema ng personal na mga problema ng mga pamilya. The sarcasm was lost on him. Yes, so yun, maraming salamat sa pagbiyahe ninyo dito, galing London, galing Davao City, Germany. Germany. 9 hours drive. 9 hours drive. Yeah. So kung i-drive ang London, gaano katagal 7 yun? hours po. Mas mabilis pala. Talaga? 7 hours. Yes. That included ferry and So yes, maraming salamat at alam ko lahat kayo busy, mayroong kailangan gawin pero you allotted time to visit The Hague and visit the ICC Detention Center kahit hindi makita ni Pangulong Duterte. Pero kumusta na? Yung pagbisita ninyo, pumunta pa rin kayo. At pag pumapasok kami doon sa loob, sinasabi namin lagi sa kanya na merong mga kababayan na nasa labas na nagpapakita ng suporta sa kanya. Kumusta na siya? Hindi ko siya nakita. Nakita ko siya nung Tuesday. Hindi ko siya nakita today. Ang schedule ng pagbisita ngayong araw na ito ay kay Hanilet at kay Veronica. Any update with the case, VP? Hindi niyo ba nakausap si Well, I think he's lawyer? just only limit with answers, Attorney Kaufman, in terms of... Ang sabi po ni Attorney Kaufman, either today raw po or Monday lalabas yung listahan ng defense team. So lalabas daw po 'yon sa court records either today. Pero napag-usapan po ba ninyo to ni Attorney Kaufman? Yes, napag-usapan namin pero sila na lang siguro mag-update sa inyo kung ano yung mga ginagawa ng mga lawyers. So kung sinabi niya na ilalabas nila yung mga pangalan ng mga lawyers at personnel na kasama doon sa team, antayin na lang natin na lumabas yung document. Ma'am, nabanggit niyo rin po last time na sabi niyo po na inaayusin niyo lang po ang system dito sa The Hague. Yung system po yung tungkol po dito sa case ni former president. Okay. And ngayon po ma'am nalalabas na po either today or Monday yung list ng names ng defense team. Ano pong inaasahan ating action from your side, ma'am? Kayo po ba iuwi na ng Pilipinas or ano po bang gagawin ninyo ngayon, ma'am? Tapos na yung trabaho ko dito. Yung
nakita ninyo kanina, pinasok ko na naka-green na envelope. Yun yung huling-huling document na hinihingi sa akin galing sa ICC detention unit. At nabuo na rin namin yung legal team, yung bagong lawyer, yung isa doon kanina ay na-meet na rin ni Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Meron na rin kaming sistema sa schedule ng mga lawyers at sistema sa liaisoning kung sino yung mag-uusap about legal matters, kung sino yung mag-uusap about mga pangangailangan ni Pangulong Duterte sa loob. At naayos na rin namin magkakapatid yung scheduling ng kung sino yung maiiwan at darating sa susunod na 2 buwan. So that's April and May. So ngayon, nandito si Veronica. Ang susunod na darating ay si Paulo, si Congressman Pulong Duterte. Kakakuha lang niya, kaka-approve lang ng kanyang visa. Nagpapasalamat kami sa tulong ng Dutch Embassy in the Philippines para makakuha siya ng visa niya to come here. So pag alis ni Hanilet, bago umalis si Hanilet, darating si Congressman Pulong Duterte. And hindi pa namin ma-confirm ang pagdating ni Mayor Sebastian Duterte, pero supposedly dapat siya yung susunod. Pag alis ni Congressman Pulong Duterte, dapat nandito na siya sa The Hague para kung ano man yung allowed na visits para sa pamilya dyan sa loob, ay meron lagi family member na pumapasok doon at nakakausap ni Pangulong Duterte at nakakapagbigay ng updates sa kanya kung ano yung nangyayari dito sa labas, kung ano yung nangyayari sa atin sa Pilipinas, sa ating bayan. Ma'am, magpapasintabi lang po ako sa next question ko, ma'am. Nabanggit po ninyo na sa darating po na 2 buwan ay meron pong mga kamag-anak, kapamilya po ng dating Pangulo na magbabantay or pupunta po dito sa The Hague. Sino po ang magpopondo nitong mga pagpunta po ng mga kamag-anak ninyo dito? Hindi namin napag-usapan yan. Kasi meron namang trabaho lahat. Si Hanilet ay merong mga negosyo. Ako, meron akong trabaho, may sweldo ako. Meron din akong other income na tinatawag. Ang aking kapatid na si Congressman Pulong ay meron ding trabaho and meron ding sweldo si Mayor Baste. So hindi namin napapag-usapan yung pera. So ang tawag sa amin ay KKB. Kanya-kanyang bayan. Kanya-kanyang bayan. May pera nga kami. Yun din po ang napag-usapan namin magkakapatid na hindi tumanggap ng donation at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, ay yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa aming kailangan gawin dito. Ma'am, may pronouncement si Senator Amy Marcos. Parang obviously, she's now no longer part of the administration party. Did she even communicate with you? Because we were friends before. We're still friends, ma'am. Opo. Inimbita nga niya ako doon sa second hearing, ma'am. Unfortunately, the last 4 days dito medyo hectic na siya kasi tinatapos na namin yung organization at sistema. So medyo hindi ko na. At saka 3 a.m. kasi sa oras natin dito yung kanilang hearing doon. So medyo mahirap talaga siya para sa akin na umattend ng second hearing. Pero kung meron namang future hearings na meron silang tanong sa akin tulad ng kung anong nangyari sa Hong Kong or anong nangyari pagdating ni Pangulong Duterte sa Manila, willing naman po ako sumagot. At yes, so yun. Inimbita niya ako, ma'am, kaso hindi kaya ng schedule ko na gumawa na umattend online. But I am open in the future hearings in the event that she needs my
input in the committee hearings that she is conducting in the Senate. At magkaibigan pa rin kami, ma'am, hanggang ngayon wala namang problema doon. I think siguro I would like to believe, I do not know her side, but I would like to believe that the friendship is already beyond politics dahil sa mga nangyari. Hindi magandang nangyari at meron pa rin kaming open lines of communication. Dalawa lang yun, ma'am. It's either nagpa-plastikan kami or it's really beyond friendship. I would like to believe that it's beyond politics already. So I would like to believe it's a friendship beyond politics already. Vice President, there's a statement by the Senate President, Chief Escudero, that he said, as of February, you are now not a longer Vice President anymore. It's a contradictory statement. It's because the impeachment process is not even started. So how are you going to react with regards to his statement that you are no longer president as of February? Okay. So I've not read his statement, so I do not know the entirety of what he said, and if he did said that, I do not know the context of why he said that, so I will not comment on it at this point, but if I read the statement, I will let you know, sir. Okay, thank you. VP, pag-uwi po. One follow-up Ay, sige question. po. 3 years down the road, alliances. Medyo parang yung alliances when you did allied with the Marcoses now is no longer there. Are you still willing to make alliances with other political figures or families? Actually, that is something that I discussed with Senator Robin Padilla, because right now he is the president of PDP Laban, and their chairman, former President Rodrigo Duterte, is inside the detention unit. So I was asking him what his plans are, because PRD is no longer there to campaign, and he said that he's planning. Ako ata yan. Thanks. Sorry, tingnan ko lang kasi na yung umatawag. I'll hold it. Yan po mga tambay, ang update po sa atin ng ating Vice President, kalagayan po nila sa DIHAID, at syempre po, pati po ang mga legal matters po ay naayos na po, pati po ang legal team na makakatulong po nila sa depensa sa ICC, mga kabayan, ay kumpleto na rin po. At pati po ang scheduling ng kanilang pamilya ay naayos na rin po. Dahil nga po yung sinabi po ng Vice President, pagka meron pong umalis, ay kailangan po meron pumalit. Kaya po malapit na rin po, napupunto na rin po, at malapit na rin po ang pag-uwi ng Vice President sa ating bansa. Dahil nga po kailangan niya rin po na gampanan siyempre po ang kanyang pagiging Vice President. At yung kanya naman po ginampanan ay bilang Pilipino naman po. Kailangan po isalba niya ang isang Pilipino. Hindi lang po ito pagiging magulang o anak ng isang dating Pangulong Duterte. Siya po ay Vice President na kailangan niya rin pong tulungan ang isang Pilipino na dating naglingkod sa ating bayan. Kailangan niya po asikasuhin. Kahit sino po, mga kabayan. Kahit naman po hindi si dating Pangulong Duterte, ay inaasikaso po ng pamahalaan. Di po ba? Yung mga kababayan nga natin na mga nagkakaproblema at naiipit po sa gulo at sa mga iskandalo at sa sinasabing kaso, at misan nga po ay naiipit at gawa-gawa lang po ang ginagawa pong pagbibintang sa ating mga OFW, at naharap pa nga ito sa mga issue na dapat daw po ay makitil pa ang buhay nila. Di ba? Yung mga nasa bitay, sinasalba po ng Pilipino yan eh. Sinasalba po ng gobyerno. Dahil yan po ay Pilipino, kailangan pong hindi pabayaan. Kaya nga po dito nga po sa Vice President,
ibang klase po ang nangyari sa kanyang magulang. Mga kabayan, pinabayaan po ng gobyerno. Itinapon po kasi, pinamigay po ang dating Pangulong Duterte ng isang pamilya, isang naglingkod na walang utang na loob ang taong ito. Sa kabila na ipalibing ang kanyang magulang at tulungan pa, di po ba, na maluklok sa pinakamataas na katungkulan sa ating bansa ang pagiging presidente, ganyan lang po ang inani ng mga Duterte. Kaya po dito mga tambay, no question asked po tayo rito. Sa pagiging Vice President, ay karapatan at katungkulan niya na ipaglaban po ang karapatan ng isang Pilipino na pinamigay ng gobyerno na walang due process na natanggap, at ito po ay kidnapping pa raw ang ginawa. At mismong Pilipinas pa ang naghatid dito sa mga dayuhan para ipamigay ang dating presidente na naglingkod sa ating bayan. Mga kababayan, kaya po katungkulan po na isang vice president yan. Kasi ang katungkulan ng presidente ay ginawa niya para, ano po ang ginawa niya katungkulan ng presidente? Magpamigay ng isang tao, isang Pilipino at isang dating Pangulong Duterte na tinanggalan mo na ng karapatan maging Pilipino dahil hindi mo nga ito dinala sa judicial system ng ating bansa. At pati ang ating soberenya ay nalagay pa sa alanganin. Di po ba? Kaya napakaganda na rin po na update ng Vice President na settled niya na po lahat ang pangangailangan po, lalong-lalo po dito po sa ICC na alam naman natin ang ICC walang jurisdiction sa atin. Kaya nga lang po, ang napakasakit lang po nangyari sa pamilya Duterte. Mismong gobyerno pa ng binagoong ang Pilipinas ang nagsubo dito sa walang jurisdiction sa atin. Mga katamay, pinamigay dahil walang jurisdiction. Kaya po talagang ipaglalaban po ng pamilya Duterte ang karapatan po nila, mga kabayan. Dahil isang karapatan po ng isang pangulo na ang iyong bansa ay pangalagaan mo ang kapayapaan, lalo-lalo kung ito'y nalululong na sa napakatindi pong pandemya ng durugista o pandemya ng pulburon. Napakarami pong pulburon at napakarami pong mga tsumutsugi sa mga Pilipino, di ba? Pumapatay. Kaya dapat po ito dapat nga po dito ipagbunyi pa ito ng taong bayan Dahil ang pinoprotektahan po ng dating Pangulong Duterte ay mabubuting tao, mabubuting mamamayan na hindi lumalabag sa batas at hindi gumagawa ng masama. Kaya nga lang po na-single out po ang Pangulong Duterte, mga tambay. Na-single out po siya, napagkampi-kampihan po siya. Nagsama-sama na po kasi ang masasamang tao, mga korap na politiko, di umano, mga magnanakaw at ganit sa kapangyarihan, at isinama pa nila ang malalaking media, di umano, at kasama pa ang mga makakaliwang grupo para po dito sa kanilang pamumulitika, demolition job. Kitang-kita naman po natin yan mga kababayan. Kaya nabanggit din po ng Vice President, di ba? Ang pagiging friendship daw po nila ng Senadora Amy. Dahil pilit pong ikinakabit po talaga sa pamilya Duterte ang isang Amy Marcos, mga kababayan. Pero maging matalino na po tayo. Alam naman po natin ang pamilya Marcos ay sanay na sanay po mambudol. Napakahirap po. 6 na taon na po naglingkod sa atin yan, mga kababayan. Napakarami pong korupsyon ang nakita po natin sa 3 taon na panunungkulan ng kanyang kapatid. Pero hindi po siya nagyaw-yaw. Nanahimik po siya ng 3 taon. Pero ngayon, nagpapabango na naman po sa mga Pilipino. At yung ginagawa niyang hearing, moro-moro lang po yun, mga tambay. Moro-moro. Kung talagang siya ay kung siya po talaga ay yung sinasabi na wala na siya sa alyansa ng kanyang kapatid, bakit hindi niya i-push na ma-impeach ang kanyang kapatid? Ma-impeach sa dami ng anomalya na kinasasangkutan po issue ng kanyang kapatid. Pero hindi niya po magawa. Kaya po ang tingin ko po rito, mga kabayan, komento ko, moro-moro lang ito. Scripted. Kasi kailangan manalo. Kailangan makabalik sa Senado ang Senadora Amy. Huwag na po natin pagkatiwalaan. Tama na po yun. Tama na po na minsan pong nabudol ang mga Pilipino at nabudol din po ang Vice President dahil dito sa sinasabing friendship, mga tambay. At binatikos din po at ikinurek po ng Vice President
mga kabayan, yung sinabi po ni ni Yusek Castro, mga tambay, ni Yusek Castro, ano, di po ba? Dahil nakita naman po natin na ang trabaho ng isang PCO at Yusek ay maglingkod po sa gobyerno, maglingkod po sa bayan, i-update po ang trabaho po, i-update ang nangyayari, ang ginagawa ng gobyerno na magagandang nakakatulong sa Pilipino. Pero ano po ang ginagawa po ng isang Yusek? Attack dog. Attack dog. Isang pamilya lang po ang halos binibira, ina-update sa mga Pilipino. May kasama pang paninira, panlalait. Di ba? Nakita niyo po, yung sinasabi nga po natin na logic, sinakyan nila yon, yung sinasabi nga pagpapasalamat. Mga tambay, may logic po yun. Hindi po nakuha ng isang Yusek. Bagkus, kinukundi na pa at binabanatan pa ang Vice President, mga kabayan. Pinalalaki pa nila ang issue. Kaya dito po sa Yusek, wala po tayong makukuha na magandang update po, mga tambay. Dahil ang ina-update po sa atin ng Yusek ay puro pamumulitika. Lahat po ng kaalyado ng mga Duterte ay siya po niyang tinatrabaho ng isang Yusek. Wala po tayong maasahan diyan. Dahil nga mismo si Ka Eric. Si Ka Eric na dati pong CPP and PNDF ay siya na po ang nagpapatotoo na itong mga ito ay mga supporters daw po di umano. Lalong-lalo raw po yung si Attorney Conti. Yan daw po yung abogado ng mga CPP and PA. At kasama rin daw po dyan ang isang Yusek Castro daw po, di umano. Marami po yan. Nandiyan pa po yung Makabayan Black. Magkakasama daw po yan, di umano, mga kabayan. Ganyan po katindi. Kaya dito po, mga kabayan, naging planchado na po. Planchado na po lahat ang kailangan gawin ng isang Vice President para po sa isang Pilipino. At syempre, para po sa kanyang magulang na naging presidente ng ating bansa. At tinanong din po ng media at tinanong din po ng mga vlogger natin kaibigan, mga kabayan. At ang media, ang gastusin daw po. Di ba? Nabanggit din po ang gastusin. Ano po ang sabi ng Vice President? Mga kabayan, KKB naman daw po sila. KKB daw po dahil may mga trabaho naman po ang bawat isa sa kanila. Katulad po ni Ma'am Hanilet na meron din daw pong negosyo. At ang kanyang mga kapatid na meron din pong pinakakakitaan dahil mga politiko, may mayor, may congressman, katulad po niya, isa po siyang vice president. At meron din po negosyo ng mga law firm ang kanyang asawa, may business po sila. Kaya po hindi po magiging problema po sa mga Duterte ang gastusin. Dahil alam naman po natin ang dating Pangulong Duterte ay meron din pong kinikita yan, pensyonado po yan bilang dating Pangulong Duterte. Ay malaki rin po ang pension na natatanggap ng dating Pangulong Duterte dahil siya po ay naging presidente ng bansa. Kaya po pagdating po sa usapin ng pera, ay hindi naman po sila magigipit, mga kabayan. At nilinaw din po ng Vice President, mga kabayan, na hindi po sila tatanggap ng donasyon. Kaya po kung meron pong mga Pilipino na gagamitin po ang pangalan ng pamilya Duterte dahil po dito sa sinasabing hihingi ng tulong, ay huwag po tayong basta-basta maniniwala. Kung meron po mga gagawin po mga campaign o sinasabing campaign fund para sa gasto sa mga Duterte, huwag po tayong maniniwala. Isa po yung scam o pambubudol po sa atin, mga tambay. Huwag po tayong magbibigay ng mga donasyon para sa mga Duterte. Nilinaw na po ng Vice President yan. Kaya dito po, mga kabayan, isama po natin siyempre po sa panalangin na malagpasan po ni dating Pangulong Duterte at pamilya Duterte ang ginawa po sa kanila ng gobyerno natin ng binagoong Pilipinas na pinakamatindi pong talagang pamumulitika. Ito na po ang pinakamatindi na magpamigay ka ng isang dating Pangulo. Tinanggalan mo ng karapatan bilang Pilipino. Ipinamigay mo ang kanyang pagiging Pilipino sa banyaga na parang hayop at kidnapping pang ginawa. Grabe po ang ginawa ng administrasyon po kay dating Pangulong Duterte. Hindi na po nirespeto, hindi na ginalang at hindi na binigyan man lang kahit konti pagtanaw ng utang na loob ng pamilya Marcos, mga katambay. Nakakalungkot po. Ganun po pala sila
pagka nabalik na ang kapangyarihan, talagang lahat po ay kaya pong lunukin. Laya po nilang lunukin. Pero ngayon, may umuugong naman po mga kababayan eh, di ba? Dahil nakakarma na raw po ang Pangulong Marcos dahil nga po may lumalabas na issue, dahil nakikita po ng mga Pilipino, lalo po ng ating po mga kababayan, mga doktor po, ay nakikita po nila ang itsura ng Pangulong Marcos na meron daw po itong dala-dalahin daw po di umano sa kanyang kalusugan. Dahil daw po minamanas na raw po ang kanyang face, ang kanyang muka, na hindi raw po katulad ng mga nakaraang buwan, nakaraang taon, ang kanyang itsura. Kaya daw po ang usap-usapan, umuugong pa nga sa social media, di ba? Na ospital dahil daw po ang sinasabi po, ang nakikita lang problema ay kidney failure. Kung hindi man kidney, alam naman natin po, pagka sinasabi daw po na kumakalat na sobra daw po sa pulburon, hindi lang naman po kidney sisirain yan. Nahandyan pa ang liver, nahandyan pa ang puso, nahandyan pa ang baga, di ba? Marami po yan, komplikasyon. Kaya sinasabi ng mga Pilipino, mukha daw po nag-uumpisa na ang karma ng Pangulong Marcos sa kanyang pinagagawa sa ating bansa. 3 taong isyong laganap na korupsyon at ang 3 taong pamumulitika sa mga Duterte at 3 taon walang solusyon sa problema ng bansa. Walang solusyon, mga kababayan. Kahirapan, napakamahal na bilihin, at syempre kawalan ng trabaho, bagsak na ekonomiya, walang pumapasok na malaking investor. Sa katunayan, 2 bansa na po ang nagpahiwatig na iwasan at mag-iingat na sa ating bansa, ang Australia at ang China, dahil daw po napakagulo na ng politika sa atin, mga tambay. Pinaiiwas na po ang kanilang mamamayan. Ganyan po katindi. Kaya po ang ating ekonomiya ay talagang sa kangkungan at basurahan po pupulutin, mga tambay. Kaya po maraming salamat po Vice President Sara Duterte, dahil po binibigyan mo po ng kalakasan ng mga Pilipino, binibigyan mo po ng pag-asa ang mga Pilipino na muli pong makabangon Muli pong makabangon dito po sa nangyari po na 3 taon na pamumulitika lang ang ginawa, magmula po sa institusyon ng Kamara at Senado at syempre po sa pamamahala ng Pangulong Marcos na talagang dinala po tayo sa basurahan, mga katambay. Dinala tayo. Kaya ang mga Pilipino po ay natutuwa dahil nakita po natin ang kalakasan at tatag ng loob ng isang Vice President na manang-mana po sa kanyang ama. At sinagot din po ng Vice President yung issue po na pahiwatig daw po ng Senate President na siya raw po ay hindi na parang sa darating daw po itong mga araw o buwan o pagbalik niya halos ay may mga umuugong daw po na siya raw ay hindi na magiging Vice President. Hindi na raw siya magiging Vice President. Di po ba pinagpaplanuhan na nga nila yun na impeach para hindi na maging Vice President? Di po ba? Bakit kaya gusto nilang tanggalin ang bilang presidente? Dahil may sakit na po ang Pangulo na issue. Kumakalat po kasi sa social media na may sakit na ang Pangulo daw. Kaya po mamadaliin nila. Natanggalan na po ng posisyon ang isang halal ng bayan na mahigit 32 million. Ang magtatanggal lang po sa posisyon ay mga korap na magnanakaw na politiko. Sila lang po ang magtatanggal sa boto ng mahigit 32 million sa Vice President. Ang mga korap, mga magnanakaw, mga ganid sa kapangyarihan, sila lang po ang magtatanggal sa posisyon. Ibang klase po, mga kababayan. Kaya pag nilagyan nyo po ng logic, bakit kaya nila minamadali na tanggalin na sa pagiging Vice President ang VP Sara Duterte? Bakit kaya? Dahil kaya dito? Dahil nga pumuputok na po at may issue na. May issue na ang ating Pangulo na may sakit. Kaya. Kasi alam naman natin pagka ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi na kaya maglingkod, dyan po papasok ang isang Vice President. Yan po ang trabaho ng Vice President. Palitan ng Pangulo pag hindi na nagpapangsyon. Di ba? Kaya minamadali. Nakita naman po natin, di ba? Minamadali ng Kongreso na i-impeach ng Vice President. Bakit kaya? Natutunugan kaya nila na may sakit na ang Pangulo kaya? Di umano? Nagkataon lang kaya, mga kababayan?
dahil malaki ang problema na ng pamilya Marcos. May problema daw sa kalusugan, di umano ang presidente. At malaki rin ang problema ng First Lady. Hanggang ngayon, wala daw sa Pilipinas. Nakadetain pa sa Amerika. Napakaraming problema na kinaharap ng pamilya Marcos. Mga kababayan, napilit po yata itinatago ng Malacanang, sikreto. Pilit pong sinisikreto yata ang mga issue na ito po ay pag nalaman at pumutok sa taong bayan ay mapipilitan na po na siya po sibakin na bilang presidente. Di po ba? Kaya po yan po ay pilit po nilang pagtatakpan yan, mga kabayan. Pagtatakpan nila yan. Kaya si Kamanong, yan lang naman nakikita ni Kamanong eh. Kaya nila pinipilit na sibakin yan, dahil nga po alam nila at alam nila 100% na siya ang papalit na maging presidente ng bansa. Yan ang ayaw nila dahil sa napakaraming alam ng Vice President na ginawa nilang anomalya, korupsyon sa ating bansa. Hindi nila magugustuhan yan. Lalong-lalo ang makakaliwang grupo. Grabe po ang makakaliwang grupo ngayon. Talagang nagahari po sila ngayon. At talagang pati ang media, ina-adapt po sila ng media ngayon. Ang makakaliwang grupo. Grabe sila, mga kababayan. Bago po tayo magpasalamat, siyempre po, thank you po Vice President sa inyo pong update sa aming mga Pilipino. Lakasan nyo po ang inyong loob at kasama po namin kayo, kasama po nyo kami sa mga dalangin po na kayo po'y maingatan at makauwi po ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Maraming salamat po muna sa mga kababayan ko na nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po kila Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denborn ng Netherlands, Victoria Denborn ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard nabanggit na po natin to, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdos, Kuwait, Senaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitana, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Onyate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Sotelo ng Seattle, USA, Doña Diaz Liano, Sonia Diaz Liano, Dennis Velasco ng Iceland, at Mario Carvajal from Europe. Maraming salamat po. Shoutout po at ingatan nawa po, mga kababayan. Thank you po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingat-ingat po.
At ganun din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo na may OFW, mga kababayan natin Pilipino. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Shoutout po. Ingatan nawa po. At thank you rin po sa ating mga kababayan, lalo po sa inyo po, mga kababayan ko na gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kababayan. Muli po, papaalala po na inyong lingkod. Sama po natin sa dalangin at dasal na maingatan po at mabigyan po ng mahabang buhay ang ating dating Pangulong Duterte at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli po, paalam, bye-bye.